May sumpa ba ang Los Angeles Clippers? Sa paglipas ng kanilang 54 na taong kasaysayan ng prangkisa, ang Los Angeles Clippers ay nakakita ng napakakaunting mga bagay na nangyari sa kanila. Ito ay isang mahirap na yugto kung saan ang mga positibong sandali ay karaniwang kakaunti at malayo sa pagitan. Kailangan talagang maghanap ng mga minor positives ang mga fans ng Clippers upang mapanatili ang kanilang faith na tinangka sa nakalipas na ilang dekada. Ang Clippers ay orihinal na Buffalo Braves nang sumali sila sa NBA noong 1970. Lumipat ang prangkisa sa San Diego noong 1978 at kalaunan ay Los Angeles noong 1984. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang Crosstown Lakers ay nagdraft kay Magic Johnson noong 1979 at nanalo ng mga titulo sa buong 1980s. Ang Clippers ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na itatag ang kanilang mga sarili sa kanilang bagong tahanan sa Southern California. Ang Clippers ay pagmamay-ari dati ni Donald Sterling sa loob ng 33 taon at naging laughingstock ng liga sa halos buong panahon na iyon. Kilala si Sterling sa pagtanggi na buksan ng checkbook para magpapirma ng mga mahuhusay na players at hindi rin siya ang pinakakahangahangang individual. Ang ulat ng Bleacher at iba pang mga outlet ay nagtala ng kanyang pag-uugali sa mga nakaraang taon. Napilitan siyang ibenta ang koponan pagkatapos ng isang hindi magandang kontrobersya noong 2014. Talagang mahirap para sa isang koponan ng NBA na makaranas ng patuloy na kawalang saysay kung isa sa alang-alang na sinusubukan ng liga na iposisyon ang pinakamasama nitong mga koponan upang magkaroon ng pinakamahusay na draft pick. Nasa Los Angeles ang number 1 choice noong 1998 at maaaring iset up ang kanilang koponan sa mga darating na taon sa pamamagitan ng pagpili kay Vince Carter, Dirk Nowitzki o Paul Pierce. Sa halip, pinili nila si Michael Olowokandi na hindi difference maker. Ibinilang ng New York Post at NBC Sports Boston si Olowokandi bilang isa sa pinakamalaking NBA draft bust kailanman. Ang mas kamakailang bersyon ng Clippers ay gumawa ng malalaking off-season splashes upang makakuha ng talento. Isa sa mga hakbang na iyon ay ang pagkuha sa two-time NBA champion na si Kawhi Leonard. Sa kasamaang palad, si Leonard ay na-injured sa mga kritikal na sandali kabilang ang 2021 Western Conference Semifinals at 2023 First Round. Mahirap manalo sa NBA kung walang star talent na available. Kahit wala si Kawhi, umabante ang Clippers sa Western Conference Finals noong 2021. Nagkaroon sila ng pagkakataong hatiin ang unang dalawang laro sa Phoenix Suns, ngunit natalo sa nakakahiyang paraan sa pagtatapos ng Game 2. Pinayagan ng Clippers ang isang alley-oop dunk kay DeAndre Ayton sa buzzer na nag-iwan sa koponan sa 2-0 hole na hindi nila nabawi. Si Kobe Bryant ay isang kilalang Los Angeles Lakers megastar. Ngunit nakakalimutan ng mga tao na nagkaroon siya ng tensyon sa organisasyon. Sa buong 2000s, madalas siyang makipag-away sa management tungkol sa kanyang kontrata at ang uri ng talento na dapat nilang dalhin. Binunyag ng ESPN ang relasyon noong 2004. Tinukso ni Bryant ang management ng Lakers sa pamamagitan ng pagsusuot ng Clippers gear na parang nakikipag-usap na maaari siyang maglaro para sa kanilang mga karibal. Siyempre, hindi ito naging material, ngunit sinabi ng may-ari ng Lakers na si Jeanie Buss na ito ay isang lehitimong posibilidad noong kalagitnaan ng 2000s. Nasa Los Angeles din ang top overall pick noong 1988 NBA draft at pinili si Danny Manning mula sa University of Kansas. Si Manning ay isang star collegiate player at sa maraming paraan, nagkaroon ng solidong karera sa NBA. Gayunpaman, hindi siya ang bahaging magbabago ng prangkisa na inaasahan ng Clippers. Hindi pa nakakapasok ang Clippers sa NBA Finals sa kabila ng pagkakaroon ng mga coach sa kanilang kasaysayan na nagwagi ng mga titulo. Si Dr. Jack Ramsey ang nagturo sa koponan sa Braves araw bago siya nanalo ng titulo sa Portland Trail Blazers. Si Larry Brown ang nagturo sa Clippers bago siya nanalo ng titulo sa Detroit Pistons. Nanalo si Doc Rivers ng titulo sa Boston Celtics bago siya nag-coach sa Clippers. Muli, ang Los Angeles Clippers ay pumasok sa NBA postseason bilang isa sa mga pinakamahuhusay na koponan sa liga. Ito ay nananatiling upang makita kung ang kakayahang iyon ay makakatulong sa pagtagumpayan ng isa sa mga most consistently tortured in history sa lahat ng profesional na sports. Ikaw, naniniwala ba kayo na may sumpa ang team ng Los Angeles Clippers? Let me know your thoughts sa comment section. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.